What's up mga ka-bakers? Kumusta kayo? May share ako sa inyo dahil malapit na yung Pasko. Disperas na bukas. Siyempre maraming nag-order ng custard cake natin. Kung gusto niyo yung recipe ng custard cake ko, panoorin nyo lang yung mga naunang video ko about sa ating custard cake. Legit yan mga ka-bakers. Napakasarap niyan. Ang katotohanan nga yan. Maraming nag-order sa atin ngayong Pasko. Kaya yun ang i-share ko. Siyempre pag maraming custard, kailangan natin ng maraming syrup mga ka-bakers. Para sa akin, yung 1 kilo na gawin kong syrup is marami na yan kasi ngayon lang ako nagagawa ng ganyang karami. So ang gamit ko dito ay white sugar mga ka-bakers kasi napaka-importante na ng white sugar yung gamitin natin para mas maganda yung kulay ng ating syrup, yung caramelized para maging ganito siya, para mas maganda yung kulay ng ating custard cake para napakasarap talaga niyang lantakan. So ayan mga ka-bakers, kung gusto nyo itong video, panoorin nyo lang yung matapos para malaman nyo kung paano natin gagawin. Kung baguhan ka pa lang sa video ko, huwag mo kalimutan i-like, subscribe para updated ka pa sa mga video natin na gawin. Ayan na mga ka-bakers, ito yung i-share ko sa inyo. Gagawa tayo ng maraming syrup na ilalagay natin dito na kagaya niyan. So ayan mga ka-bakers, umpisa na natin. Let's go! So yan mga ka-bakers, ito nga yung syrup natin. Yan, meron tayo dito 1 kilo na white sugar. Mas maganda kung white yung gagamitin natin para mas maganda yung ating caramel. Plus para mas maganda yung ating lychee plant. So ilalagay lang natin dyan. Yan, marami-rami ito mga ka-bakers, no? Kasi marami tayong order na custard nga. Kaya unahin natin itong paggawa, yung ating syrup. So yan mga ka-bakers, pinaapoyan na natin. Medyo malakas siya. Hayaan mo natin masunog yung ilalim bago natin siya lalagyan ng tubig. So ayan mga ka-bakers, so hintayin lang natin siya na umusok. Hindi natin siya uukayin. Yan, konti-konti na siyang umuusok yung gilid. Hayaan mo natin siya na dumami para medyo masunog yung ilalim. Sabay natin lalagyan ng tubig. So meron na pala tayo ditong tubig. Yan sa pitsil natin. So ayan mga ka-bakers, medyo sunog na siya kaya lalagyan na natin. Ang tubig natin ay 5 lata ng ibap yan. Yan, 5 lata ng ibap yan mga ka-bakers. Tapos maglalagay tayo ng tig-yelo na food color. Yan, tsansahan lang. Tapos hayaan lang natin siyang kumulo hanggang lumapot. Hindi lang natin siya haluin. Hayaan lang natin siyang kumulo hanggang lumapot. Siguro mga 30 minutes or more than. Basta update ko na lang kayo mga ka-bakers mamaya-maya. So yan mga ka-bakers, after 5 minutes, kulong-kulo na siya. So linipat natin to dito sa kabilang kalan kasi ginagamit yung mesa natin. So yan mga ka-bakers, update ko lang kayo mamaya. Sa pagluto nito, abutin to ng 30 minutes or 40 minutes bago lumapot. So update ko lang kayo mamaya mga ka-bakers. So yan mga ka-bakers, after 20 minutes, ganun na siya, nangangalahati na siya. Pero hintayin natin na lumapot yung ating syrup. Kasi mahirap kasi mga ka-bakers kasi marami itong gagawin natin gawa tayo ng syrup. Kailangan natin gumawa ng maraming syrup para isahan na lang para pagkaluto. Kasi yung lanera ko mga ka-bakers is 6 lang. Tapos yung order natin is 20. Sa isa lang yan mga ka-bakers, no? Mayroon pa mag-order na iba. So kung tayo ng 30, kailangan magawa ko siya ng isang araw lang. Kaya kailangan natin gumawa agad ng syrup na marami, no? Para isahang lang. Yan mga ka-bakers, update ko na lang kayo mamaya pag maano na siya. Kung malapot na, ipapakita ko sa inyo kung ano yung tamang syrup para doon sa gagamitin natin sa atin na custard cake para mas maganda yung kanyang itsura, yung caramel pag maganda yung kulay ng ating custard cake, yung kanyang lychee plant doon sa kanyang
dahil yun sa paggawa natin ng ating caramelize. Update ko na lang kaya maya mga kabikers. Yan mga kabikers, after 45 minutes, so ganito siya, is okay na to mga kabikers. Pag hinalo niya, parang lumalaban na yung ating caramelize. Okay na yan. So papatayin na natin siya. Yan, pinatay ko na yung apoy. So ayan, ganito na siya. Yan. Yan, kung mapapansin nyo, parang ano siya, parang itim pero pula yan pag sa ating lanyera na siya. So napaka-importante nito mga kabikers sa paggawa ng ating syrup kasi isa din to sa magpapalasa sa custard cake natin. Sa kailangan maganda yung pagkaluto niya para hindi siya panis. So although hindi naman talaga tumapanis kasi matamis siya, pero ang ibig sabihin is parang nagdaano siya ng kaibang lasa pag hindi siya lutong-luto. So ngayon mga kabikers, maglalagay tayo dito sa ating lanyera. Susubukan natin para makita nyo yung kanyang itsura, no? Kung gaano siya kaano pag pwede na siya. So ganyan siya mga kabikers. Yan. Yan. Tapos ganonin lang natin yan. Yan kasi para habang lalamig yan siya, matutuyo siya, no? Kailangan lalayan na lang din natin magkanya. Yan. So, pwede naman natin dagdagan kulang pa, no? Yan. So, yan mga kabikers, ganyanin lang natin. Yan, ganyan lang siya mga kabikers. Yan. So, yan. Yan, pag ganyan yung maging caramelize natin yan, ang labas ng custard natin dyan is napakaganda. Yan mga kabikers. So yan mga kabikers, ito na nga yung finished product ng ating ginawa ng caramelized syrup para sa ating custard cake. Sana mga kabikers, meron kayong natutunan dito, lalo na yung mga baguhan pa lang na gustong matuto. Kasi ako dati mga kabikers, nahirapan din ako nito na nag-uumpisa pa lang ako . Kasi ang ginagawa ko, dito ko siya diretso, tapos sinasalang ko doon sa minsan nasusunog siya, kaya minsan mapait yung mapait yung kanyang caramelize. So, nung natuto na ako, ganito pala yung tamang paggawa ng caramelize para sa ating custard cake para hindi siya mapait, hindi siya nasusunog. Maganda yung kanyang kulay. So yan, hanggang dito na lang. Kung meron kayong natutunan, please subscribe, click the notification bell para updated pa kayo sa mga video natin na gagawin. Ito pa lang syrup natin ay hinahanda natin to para bukas. So, di ba, bukas, disperas na ng Pasko. Maraming order sa atin ng custard cake. Kaya gumawa ko ng maraming syrup kasi hindi pwede yung habang nagagawa ka, syrup ka ng syrup. Maganda yung ganito, isahan na lang. So, pwede naman yan, dito lang ilagay. Tapos, kung pwede siya initin uli para maging ganito uli siya. So, yan, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.